Ngayon, sama-sama nating pag-aralan ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Ang Simbahan kung saan ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi halika. Hindi kailanman kalabisang sabihin na ang 66 na aklat ng Biblia ay nakarecord bilang mga propesiya. Kabilang sa mga ito, sa Revelation chapter 22, nakita ni Apostol Juan ang isang pahayag sa isla ng Patmos. Nakita niya na sa huling panahon magkakaroon ng simbahan kung saan titipunin ng Espiritu at ng babaeng ikakasal ang buong sangkatauhan. Kung hindi tayo pupunta sa simbahang ito, hindi natin matatanggap ang tubig ng buhay. Kaya para matanggap ang tubig ng buhay, dapat nating hanapin ang Espiritu at ang babaeng ikakasal. Ngayon, alamin natin kung anong uri ng simbahan. Ang simbahan kung saan ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi halika. Pumunta tayo sa Revelation chapter 22 verse 17. Tingnan natin ang chapter 22 verse 17. Ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi halika, at ang nakikinig ay magsabi halika. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Kaya ang mga hindi lumalapit sa Espiritu at sa babaeng ikakasal ay hindi makakatanggap ng tubig ng buhay. Tama? Tanging pag lumapit tayo sa Espiritu at sa babaeng ikakasal, matatanggap natin ang tubig ng buhay. Ang mga hindi pa nakakatagpo sa Espiritu at sa babaeng ikakasal, at ang mga hindi naniniwala sa Espiritu at sa babaeng ikakasal, ay hindi kailanman makakatanggap ng tubig ng buhay. Pakiusap, bigyan pansin ang huling kahilingan na isinulat ng Diyos sa huling kabanata ng Aklat ng Revelation. Ano pa ang nasusulat sa verse 18? Aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Sa ibang salita, ang mga salita ng propesiya ng Biblia. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ano ang mangyayari kung magdaragdag tayo ng kahit na anong salita? Idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, iyon ay, kung mag-aalis tayo sa mga salita ng Diyos, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. Pag sinabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal na, halika at kumuha ng tubig ng buhay na walang bayad. Anong mga babala ang kasunod nito? Huwag magdagdag ng anuman sa mga ito. Kung hindi, tatanggap kayo ng mga salot. Ibig sabihin, hindi tayo makakatanggap ng kaligtasan. Gayun din, kung sino man ang mag-aalis ng mga salita, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa kaharian ng langit. Sa ibang salita, aalisin ng Diyos ang kanyang karapatang makapasok sa kaharian ng langit. Kaya hindi natin kailanman dapat na baguhin ang mga salita ng Diyos. Hindi ba dapat nating alamin ang tungkol sa Espiritu at sa babaeng ikakasal na nagsasabing, halika at tanggapin ang tubig ng buhay para malapitan sila at matanggap ang salita ng buhay? Ang lahat ay sumasang-ayon na ang Espiritu ay ang Diyos Ama na may lalaking larawan. Gayunman, patungkol sa babaeng ikakasal, sinasabi ng ilang tao na ang babaeng ikakasal ay mga banal. Hindi ba ang babaeng ikakasal ay kumakatawan sa isang simbahan? Hindi ba ang babaeng ikakasal ay sumasagisa o kumakatawan lang sa isang bagay? Kung gayon, kailangan nating tanungin kung sino ang kinakatawan ng Espiritu. Ang Espiritu ay tumutukoy sa tunay na Diyos. At kanino tumutukoy ang babaeng ikakasal? Dito sa bersikulong ito, ang babaeng ikakasal ay tumutukoy sa babaeng ikakasal ng Diyos Espiritu Santo. Sa madaling salita, tinatawag natin ang Diyos na Espiritu Santo na Ama, hindi ba? Kung gayon, sino ang natural na dapat na maging babaeng ikakasal ng Diyos Ama? Ito ay ang Diyos Ina. Gayunman, dahil binabaliwala nila ito, patuloy na nagkakaroon ng mga kontradiksyon. Kaya nabibigo ang mga simbahan ngayon na magkaroon ng ganap na pananampalataya sa Diyos Ama at Diyos Ina.
Kung hindi darating si Kristo sa ikalawang pagkakataon sa lupang ito, walang sino man ang makakapagbukas ng Biblia, ni makakapagbigay kahulugan sa mga ito, gaya ng nasusulat sa Revelation chapter 5, tama? Kaya ngayon, dapat nating makilala ang Espiritu at ang babaeng ikakasal na nagsasabing, halika, at malapitan sila. Sa mga araw ngayon, napakaraming simbahan ang nabibigong maintindihan ang Diyos Ina at gumagawa ng maraming maling interpretasyon. Gayunman, hindi ba tinuturo sa atin ng Biblia na hindi lang Diyos Ama ang mayroon tayo, kundi may isa pang Diyos? Tinuturo nito sa atin ang tungkol sa Diyos Ina. Pag lumapit tayo sa Kanya, makakatanggap tayo ng tubig ng buhay. Sa huli, aakayin din tayo nito tungo sa buhay na walang hanggan. Hindi ba ito totoo? Patungkol sa bagay na ito, binigyan tayo ng Diyos ng isang napakalinaw na katuruan. Tingnan natin ang Genesis chapter 1 verse 26. Genesis chapter 1 verse 26. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sa madaling salita, ang salitang lalangin ay nangangahulugang likhain. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw. At sa ika-6 na araw, sinabi ng Diyos ang mga salitang ito, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Hindi ba nasusulat sa Biblia na lalangin natin ang tao? Kung iisang Diyos lang ang lumikha ng lahat ng bagay, hindi ba mas tamang sabihin na, lalalangin ko ang tao? Gayunman, sinabi ng Diyos na, lalangin natin ang tao. Muli nating basahin ang bersikulo. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Sinabi ba ng Diyos na, lalalangin ko ang tao? Sinabi ng Diyos na, lalangin natin ang tao. Pagkatapos, ano ang sunod niyang sinabi? Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Mga kapatid, ang mga terminong natin at atin ay paulit-ulit na binanggit. Kailangan natin bigyan pansin ang mga ekspresyong ito. Siyempre, alam ng Diyos ang pagkakaiba sa pagitan ng pang-isang salita na ako at ng pangmaramihang salita na natin. Gayunpaman, hindi sinabi ng Diyos na lalalangin ko ang tao. Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Mga kapatid, hindi nagkakamali ang Diyos. Paano natin masasabi na isa itong pagkakamali? Ano ang sinasabi ng Biblia sa Revelation chapter 22 verse 18? Nasusulat na hindi tayo dapat na magdagdag ni mag-alis ng anumang salita mula rito. Pag tiningnan natin ang mga propesiya ng Diyos nang hindi binabago ang mga ito, mapapatunayan natin na ang Diyos ay umiiral sa pangmaramihang anyo na natin, sa halip na ako, na pang-isahang anyo. Muli nating tignan ang verse 26. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na na lalaki at babae. Sinabi ng Diyos na lalangin natin ang tao sa ating larawan at lumikha ng lalaki at babae. Kung gayon, ang lalaki at babae ay mga kopya ng larawan ng Diyos. Hindi ba nalikha ang lalaki sa pagkopya sa lalaking larawan ng Diyos? Hindi ba nalikha ang babae sa pagkopya sa babaeng larawan ng Diyos? Tinatawag ng buong sangkatauhan ang Diyos na may lalaking larawan na Diyos Ama. Ito ay dahil ang sangkatauhan ay nabigyan ng buhay sa pamamagitan ng Diyos na tagapaglikha.
Hindi natin basta-bastang tinatawag ang Diyos na Ama nang walang dahilan. Kung gayon, ang babaeng larawan ng Diyos ay dapat na tawaging Diyos Ina. Kung gayon, ano ang sinasabi ng Revelation chapter 22? Ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi ng halika. Ano ang ibig sabihin nito? Huwag kayong pumunta sa ibang lugar at huwag kayong mahulog sa tukso. Dapat kayong pumunta sa lugar kung saan naroroon ang Espiritu at ang babaeng ikakasal. Nasusulat na ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, halika. Pag pumunta ang sangkatauhan sa lugar kung saan nananahan ang Diyos Ama at Diyos Ina, matatanggap nila ang buhay na walang hanggan at ang kaharian ng langit. Dahil matatanggap din nila roon ang kapatawaran ng mga kasalanan. Tinatawag ng Diyos Ama at Diyos Ina ang sangkatauhan para pumunta sa lugar na ito. Gayunman, ngayon, kahit na tinuturuan tayo ng Biblia na tinutukoy ng Diyos ang sarili natin, ipinipilit pa rin ng mga tao na iisa lang ang Diyos at binibigyan ng maling kahulugan ang Biblia. Bukod dito, pag ipinapangaral natin ito, tinuturing nila ito bilang erehiya. Bakit tinuturing na erehiya ang pag-aaral ng Biblia? Dahil hindi natin dapat nabaguhin ang kahit na ano mula rito. Dapat nating matutunan ang lahat ng bagay na nasusulat sa Biblia. Sa kasamaang palad, sila ay puno ng mga kontradiksyon. Kaya pag tinatanong natin sila ng mga biblikal na katanungan, sinasabi nila na ang mga may maraming alam sa Biblia ay mga erehe. Hindi ba ang Genesis ay ang unang aklat ng Biblia? Kung gayon, ano ang huling aklat? Ito ang aklat ng Revelation. Ginawa ng Diyos ang perpektong pag-uugnay sa pagitan ng unang aklat at ng huling aklat. Sa Genesis chapter 1, tinutukoy ng Diyos Ama at Diyos Ina ang kanilang mga sarili natin. At sa Revelation chapter 22, nagpapakita sila bilang ang Espiritu at ang babaeng ikakasal. Nagsasabi ng, halikayo sa simbahang naniniwala sa Diyos Ama at Diyos Ina. Kaya nirecord ng Diyos ang lahat ng salitang ito sa Biblia at sinabi na, huwag kailanman baguhin ang mga nasusulat dito. Sa ganitong paraan, ginigising tayo ng Diyos sa daang patungo sa buhay na walang hanggan at sa langit sa pamamagitan ng mga salita ng tubig ng buhay. Hindi ba? Pag tinatanong ang mga tao na, bakit niyo tinatawag ang Diyos na Ama? Hindi nila alam ang dahilan at sa halip ay sumasagot lang ng, tinutukoy siya ng Biblia na Ama. Pag pumunta kayo sa simbahan, nagsasabi kayo ng, brother, pakiusap, halika rito ng saglit. Sister, may tumatawag sa iyo. Hindi ba tinatawag niyo ang isa't isa na brother at sister? Ang mga terminong ito ay hindi lang mga titulo. Ang mga ito ay may layunin sa Biblia. May mga termino gaya ng ama at ina at brother at sister. Saan natin maaaring gamitin ang mga terminong ito? Hindi ba ginagamit ang mga ito sa pamilya? Tinatawag natin ang isa't isa na mga brother at mga sister dahil tayo ay magkakapatid. Hindi natin dapat nakalimutan kailanman ang puntong ito. Tayong lahat ay mga miyembro ng makalangit na pamilya na may iisang ama at iisang ina. Kung gayon, ginawa ba ng Church of God ang mga katuroang ito? Mga kapatid, hindi ba dapat nating kumpirmahin ito sa pamamagitan ng Biblia? Tignan natin ang Hebrews chapter 8 verse 5. Chapter 8 verse 5. Sila'y naglilingkod sa anyo at anino ng makalangit na sanktuaryo. Nakita ni Moises ang makalangit na templo ng Jerusalem at tinayo ang tabernakulo sa lupa alinsunod sa huwarang ipinakita sa kanya sa bundok. Kung gayon, ang makalupang santuaryo lang ba ang anyo at anino ng makalangit na santuaryo? Hindi. Hindi lang ito. Ang makalupang sistema ng pamilya ay anyo at anino rin ng sistema ng makalangit na pamilya. Ang dahilan kung bakit nilikha ito ng Diyos sa ganitong paraan ay dahil nais niya na maunawaan natin ang mga bagay na hindi nakikita sa langit sa pamamagitan ng sistema ng pamilya sa lupang ito. Hindi ba ang lahat ng makalupang pamilya ay may ama? Hindi kayo maaaring maging isang ama nang dahil lang sa matanda na kayo.
Hindi ba ang titulong ama ay isang bagay na mga anak lang ang makakagamit? Kahit na 50 o 60 taong gulang na ang isang tao, hindi siya maaaring maging isang ama o isang ina na walang mga anak. Hindi ba ito totoo? Ang mga titulo na ginagamit ng mga anak para tawagin ang kanilang mga magulang ay ama at ina. Kaya ang pamilya ay binubuo ng isang ama, mga anak na lalaki at mga anak na babae. Sino pa ang naroroon? Sino ang nagbibigay ng buhay sa mga anak? Dapat na may isang ina. Tingnan natin ang Hebrews chapter 12. Tingnan natin ang verse 8. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang naranasan ng lahat, kung gayon kayo ay mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Bukod dito, tayo nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo disiplinahin at sila'y ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo lalong pasakop sa anong uri ng ama ang mayroon tayo? Ama ng mga espiritu upang tayo'y mabuhay? Kung paanong mayroon tayong mga pisikal na ama sa ating mga pisikal na pamilya, sino ang nasa makalangit na pamilya? Malinaw tayong ginigising ng Biblia na tiyak na umiiral ang makalangit na ama. Pag pumunta tayo sa kaharian ng Diyos, makikita natin ang orihinal na anyo ng Diyos Ama at Diyos Ina na nagsabi sa Genesis chapter 1 na lalangin natin ang tao sa ating larawan. Kung paanong may pisikal na ama, may espiritual na ama rin tayo. Ang ama ay hindi isang terminong ginagamit natin sa ating pinagtatrabahuhan. Ginagamit ito sa tahanan. Ang sistema ng pamilya sa lupa ay isang anyo at anino ng sistema ng pamilya sa langit. Kumpirmahin natin na may mga kapatid na lalaki at babae sa langit, kung paanong may mga pisikal na kapatid na lalaki at babae sa lupang ito. Lumipat tayo sa 2 Corinthians chapter 6. Tingnan natin ang chapter 6 verse 17. Kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin, at ako'y magiging ano siya, ama sa inyo, at kayo'y magiging mga ano tayo, aking mga anak na lalaki at babae. Sa Biblia, malinaw na sinabi ng Diyos na, kayo ay magiging aking mga anak na lalaki at babae. Sino ang nagsabi ng mga salitang ito? Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Nirecord sa Biblia na sinabi ng Diyos sa mga salitang ito. Ang Diyos ay ating Ama, at tayo ay kanyang mga anak na lalaki at babae. Nasusulat na sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga salitang ito. Kung paano may mga ama, mga anak na lalaki, at mga anak na babae sa lupang ito. Mayroon ding mga spiritual na ama, mga spiritual na anak na lalaki, at mga spiritual na anak na babae sa langit. Kaya tinatawag natin ang isa't isa na mga kapatid na lalaki at babae sa simbahan. Ito ay dahil tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Hindi lang basta mga titulo ang mga ito. Ito ang mga katuruan ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Kung gayon, kung ang pisikal na pamilya ay binubuo ng isang ama, mga anak na lalaki at mga anak na babae, sino pa ang dapat na mayroon? Dapat na may isang ina. Dahil sila ay anyo at anino ng kung ano ang nasa langit. Sino rin ang dapat na nasa langit? Kung hindi umiiral ang ina sa langit bilang realidad, hindi kailanman malilikha ang isang ina sa lupang ito na isang anyo at anino ng nasa langit. Tingnan natin ang Galatians chapter 4 verse 26. Sa Galatians chapter 4 verse 26, nasusulat na, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas, dito, ang itaas ay nangangahulugang langit. Ang Jerusalem na nasa langit ay malaya na siyang, ating ina. Mga kapatid, ito ay hindi limitado sa pagsasalin sa wikang Koreano. Ganito ito nasusulat sa lahat ng bersyon ng Biblia. Sa orihinal na Bibliang Griego, sa Bibliang Ingles, sa Bibliang Arabiko, at Bibliang Pranses. Sino ang malinaw na ipinapakita ng Biblia na mayroon tayo? Ang makalangit na ina. Gayunman, ipinipilit ng mga simbahan ngayon na ang simbahang naniniwala sa Diyos Ina ay erehe. Mga kapatid, ang mga magdaragdag ng anuman sa Biblia ay tatanggap ng mga sakuna.
At ano ang mangyayari sa mga mag-aalis ng anumang salita sa Biblia? Ang pagtanggi sa Diyos Ina na nasusulat sa Biblia ay pareho sa pagtanggi sa salita ng Diyos. Kaya alisin ng Diyos ang kanilang karapatang makapasok sa kaharian ng langit. Hindi nila siniseryoso ang mga salita ng katotohanan, kaya tinatalikuran nila ang katotohanan ng Biblia. Malinaw na pinatotohanan ng Biblia na umiiral ang spiritual na ina. Mahirap bang unawain ang salitang ating ina? Nasusulat na, ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina. At ang pahayag na isinulat ni Apostol Juan ay nauugnay sa Jerusalem na nakasaad dito. Kumpirmahin natin ito sa pamamagitan ng Revelation chapter 19. Revelation chapter 19 verse 7. Tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian, sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na nino ang kanyang sarili, inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili. Ito ay nagpapatuloy at sa Kanya'y ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis, sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Dito, nakita ni Apostol Juan ang kasal ng kordero. Pero sino ang kasama ng kordero? Ang kanyang magiging asawa. Sino ang babaeng ikakasal sa kordero? Si Apostol Juan ay labis na nagtaka. Tinuturo ng mga simbahan ngayon na ang babaeng ikakasal sa kordero sa aklat ng Revelation ay ang mga banal. Pero sino ang nakasaksi sa pahayag na ito? Ito ay nahayag kay Juan, ang minamahal na alagad ni Jesus. At si Juan ay isa ring banal. Kung ang mga banal ay ang babaeng ikakasal, dapat na sinabi ni Juan na, ako ang babaeng ikakasal. Gayunpaman, nais niyang makita ang babaeng ikakasal ng kordero. Hinihiling na ipakita sa kanya kung sino ang babaeng ikakasal. Lumipat tayo sa chapter 21. Sa pamamagitan nito, makukumpirma natin na ang mga banal ay hindi ang babaeng ikakasal sa kordero. Sa Revelation chapter 21 verse 9, nasusulat na, at dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na puno ng 7 huling salot at nagsalita sa akin na nagsasabi, halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero. Sinabi ng anghel kay Juan na, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero. Si Juan ay isang banal, gayunpaman, ipinakita sa kanya ng anghel ang babaeng ikakasal, isa pang banal, maliban kay Juan, ayon sa ipinipilit ng mga simbahan ngayon. Ipinapakita nito na maling ipilit na ang babaeng ikakasal ay ang mga banal. Dito, ipapakita ng Diyos kay Juan ang babaeng ikakasal ng kordero. Muli nating basahin ang verse 9. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na puno ng 7 huling salot at nagsalita sa akin na nagsasabi, halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero. At dinala niya akong nasa spiritu sa isang malaki at mataas na bundok at ipinakita sa akin, sino? Ang banal na lungsod ng Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Ang kordero ay tiyak na may babaeng ikakasal, ang kanyang asawa. Dito, sinasabi na ang babaeng ikakasal ang asawa ng kordero. At sa Revelation chapter 22, sinasabi, ang espiritu at ang babaeng ikakasal. Pareho ang kahulugan ng mga ito, tama? Ang parehong mensahe ay ipinapahayag sa ibang paraan. Sinabi ng anghel kay Juan na, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal at ipinakita sa kanya ang Jerusalem na bumababa mula sa langit. Sa Galatians chapter 4 verse 26, binabanggit dito ang tungkol sa Jerusalem na bumababa mula sa itaas. Ang Jerusalem na nasa langit ay malaya na siyang ating ano? Siyang ating ina. Kaya ang Espiritu ay kumakatawan sa Diyos Ama na may lalaking larawan at ang babaeng ikakasal ay tumutukoy sa Diyos Ina na may babaeng larawan. Sa panahong ito, ang buong sangkatauhan ay dapat na tumakbo patungo sa lugar kung saan sila tinatawag ng Diyos Ama at Diyos Ina. Nasaan ang Diyos Ama at Diyos Ina? Dapat nating malaman kung nasaan sila para makapunta tayo sa kanila. Tama? Saan nananahan ang Diyos sa mga huling araw? Ang Diyos ay nananahan sa Zion. Sama-sama nating tignan ang tagpong ito. Lumipat tayo sa Psalm chapter 132.
Sa Psalm chapter 132 verse 13, nasusulat na, sapagkat pinili ng Panginoon ang Zion, kanya itong ninasa niya ito para saan? Para sa kanyang tirahan. Sa madaling salita, pinili ng Diyos ang Zion bilang kanyang tahanan. Kanya itong ninasa para sa kanyang tirahan. Ito ay aking pahingahang dako. Saglit lang ba siyang maninirahan doon? Ito ay aking pahingahang dako, magpakailanman. Sapagkat ito ay aking ninasa, dito ako tatahan. Dahil pinili ng Diyos ang Zion at kanya itong ninasa para sa kanyang tirahan, saan nananahan ang espiritu at ang babaeng ikakasal? Sila ay nananahan sa Zion. Kaya ano ang matatanggap natin pag pumunta tayo sa Zion? Matatanggap natin ang buhay na walang hanggan. Tanging pag pumunta tayo sa Zion, makakatanggap tayo ng kapatawaran ng mga kasalanan at kaligtasan. Bakit ganoon? Sino ang mga nananahan doon? Ang Zion ay ang lugar kung saan nananahan ang Diyos Ama at Diyos Ina. Dapat nating puntahan ang lugar kung saan sinabi sa atin ng espiritu at ng babaeng ikakasal na pumunta. Gawin ang kalooban ng Diyos at tuparin ang propesiya ng Diyos. Muli nating tignan ang verse 13. Sapagkat pinili ng Panginoon ang Zion, kanya itong ninasa para sa kanyang tirahan. Ito'y aking pahingahang dako, magpakailanman, sapagkat ito'y aking ninasa. Dito ako tatahan. Ang kanyang pagkain ay pagpapalain ko ng sagana. Aking bubusugin ng tinapay ang kanyang dukha. Ang kanyang mga pari ay daramtan ko ng kaligtasan. At ang kanyang mga banal ay sisigaw na malakas sa kagalakan. Do'y magpapasibol ako ng sungay para kay David. Aking pinaghanda ng ilawan ang aking binuhusan ng langis. Ang kanyang mga kaaway ay daramtan ko ng kahihiyan. Ngunit ang kanyang korona ay magbibigay ng kaninningan. Ang Zion ay tunay na puno ng biyaya. Pinili ng Diyos ang Zion at ipinagkaloob doon ang pagpapala na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang ibang lugar kung saan ipinangako ang buhay na walang hanggan. Lumipat tayo sa Psalm chapter 133. Psalm chapter 133. Narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Ito'y gaya ng mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas ni Aaron, tumutulo sa laylayan ng kanyang damit. Ito ay gaya ng hamog sa Hermon na pumapatak sa mga bundok ng Zion. Sapagkat doon, saan iyon? Sa Zion, iniutos ng Panginoon ng pagpapala. Ang ano? Ang buhay magpakailanman. Ipinangako rin ng Diyos na ibibigay ang buhay na walang hanggan sa Zion, ang kanyang tirahan. Pag pumunta tayo sa Zion, sino ang dapat nating makatagpo roon? Pag nakatagpo natin ang Diyos Ama at Diyos Ina sa Zion, matatanggap natin ang kaligtasan, ang kapatawaran ng mga kasalanan, at ang buhay na walang hanggan. Sa mga simbahan ngayon, laganap ang mga walang katuturan at walang katotohanang katuruan. Ang Biblia ay hindi maiintindihan sa pamamagitan ng kaalaman ng tao. Sa Revelation chapter 5, nasusulat na nagtagumpay ang ugat ni David na buksan ang aklat at ang 7 tatak nito. Hindi ito isang bagay na magagawa lang ng sinuman, tama? Kung gayon, anong uri ng simbahan ang simbahan kung saan tumatawag ang espiritu at ang babaeng ikakasal para mapuntahan ng sangkatauhan? Ang World Mission Society Church of God ay ang simbahan kung saan tinatawag ng Diyos Ama at Diyos Ina ang sangkatauhan para makatanggap sila ng buhay na walang hanggan. Natanggap natin ang Diyos Ama at nilalakad ang landas ng pananampalataya sa ilalim ng mga katuruan ng Diyos Ina. Hilingin natin sa Diyos na punuan ng Espiritu Santo ang ating mga pagkukulang. Kung nadarama natin na tayo ay naligaw o napunta sa maling landas, hilingin natin sa Diyos na itama ang ating mga pagkakamali at akayin tayo pabalik sa katuwiran para hindi natin kailanman maiwala ang kaharian ng langit. Umaasa ako na magagawa ito ng lahat ng ating makalangit na kapamilya. Naniniwala tayo sa Diyos Ama at Diyos Ina dahil tayo ang mga anak ng pangako, buhay na walang hanggan. Umaasa na tayong lahat ay susunod sa Diyos Ina at papasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.